problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalagang makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
sa amin. Ang buhay ay inalay mo upang kami ay matubos. Dugo mo ay nabuhos dahil sa aming kasalanan. Kung di dahil sa pag-ibig mo, walang maliligtas. Bawat patak ng iyong dugo, nalinis ang aming sala. Sa sugat at mga latay mong natamo, Panginoon, sa hirap at pagpapakasakit na iyong dinanas. Salamat sa'yo, Panginoon, pag-ibig ang siyang naghari sa puso mo. Kung di dahil sa'yo, paano ang mundo? Kapangyarihan mo'y walang katulad, Panginoon. Paglingap mo'y walang hanggan sa amin. Ang buhay ay inalay mo upang kami ay matubos. Dugo mo ay nabuhos dahil sa aming kasalanan. Kung di dahil sa pag-ibig mo, walang maliligtas. Bawat patak ng iyong dugo, nalinis ang aming sala. Sa sugat at mga latay mong natamo, Panginoon, sa hirap at pagpapakasakit na iyong dinanas. Salamat sa'yo, Panginoon, pag-ibig ang siyang naghari sa puso mo. Kung di dahil sa'yo, paano ang mundo? Salamat po, aming Panginoon. Salamat po, aming Panginoong Jesus. Sa sugat at mga latay mong natamo, Panginoon, sa hirap at pagpapakasakit na iyong dinanas. Salamat sa'yo, Panginoon, pag-ibig ang siyang naghari sa puso mo. Ang lahat ng bagay ginawa ng ating Diyos sa buhay at wala po tayong maibibigay sa Kanya na kinakailangan natin na gantihan tayo ng Diyos. Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. Taking me You've taken me from from the miry clay.
Yung soul and spirit mo, ang appetite, spiritual appetite. Pero ang flesh mo at emotion mo ay fleshly appetite, ang gusto. Basta't hindi ka nagkaroon ng appetite sa prayer, appetite sa pagsaserve, appetite sa pag-worship, iba na ang appetite mo. Yung gana mo, iba na. Ingat. Hindi lang dahil may emergency kaya ka magpe-pray. Hindi lang dahil kailangan kong presence sa Lord kaya ako magpe-pray. Yes, kasama yun. Pero hindi lang yun. Kailangan nakakapag-produce ang love yung prayer mo. Ang salita ng Diyos ay totoo sa buhay natin. Tayuan lang natin yung truth na yan. Lalo tigit ang doktrina na tinanggap natin. Once na nasa Lord tayo umasa. Kahit matagal, you just have to look unto Jesus. Magugulat ka, it is worth the wait. Pag ikaw nagkumakain ka para sa sarili mo, napapayama ka para sa sarili mo, that is not a good sign, my friend. Dapat malawak yung mata natin, nakikita natin yung nangangailangan, nakikita natin ang kailangan ng gospel, nakikita natin ang church, nakikita natin yung mga dapat tulungan. Ganun po dapat tayo. Meaning we are being blessed not to hoard for ourselves, but to bless other people, especially the church. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin ang mga kapatiran natin na nasa center stage ng Star Mall at sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in ngayon at makikisa pong maghandog sa ating pong Diyos na buhay para po sa pagsamba, sa pasasalamat, at sa pakikinig po sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kamustahin mo muna yung nasa likod mo. Sabi mo, kamusta ka? Ayan. Sabi mo, mabuti. Alam po ninyo, napakagandang bagay na maramdaman mo po ang presensya ng ating Panginoon. Kahit na kumisang marami tayong nararamdaman sa katawan natin, pero pag naramdaman mo yung presence ng Lord na sa'yo, parang nawawala yung lahat. Nawawalan bigla yung mga nararamdaman mo. Bakit nawawalang lahat? Kasi isipin mo, laki-laki ng hirap ng Lord bago nakarating sa cross of Calvary para iligtas lang tayo. Kaya mga nararamdaman natin na yan, itsipwera natin sa ating mga buhay yan. At ngayon, ituon natin ang ating mga mata. Ituon natin ang ating isip sa pagsamba at pagsampalataya po sa ating Diyos ng buhay. Amen! Alright, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Isaiah chapter 55, verses 10 to 12. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is, everybody say, so is. My word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. You will go out in joy and be led forth in peace.
The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Amen. Purihin po ng ating Diyos, napakaganda pong isip-isipin ang salita ng Diyos. Ang sabi nga, kung paano daw ang ulan, yung snow, bababa from heaven, hindi na yan daw babalik doon. Ano po ang layunin ng mga ito? Para diligan po yung mga pananim. At bakit didiligan ng mga pananim? Para magkaroon ng bunga. Para ano? Para maipakain sa mga tao. Ganon din daw po ang salita ng Diyos. Pag pinadala niya sa isang lugar yun, pag pinadala niya sa isang tao yun, hindi daw babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Yung mga salitang lumabas sa kanyang mga labi. Kaya ano po nangyayari? Pag tayo pinadala ng salita ng Diyos, pumapalakpak po ang lahat, ang mga puno papalakpak dahil tayo po ay magkakaroon ng kagalakan. Yan po ang layunin ng Diyos sa atin, alisin ang ating kabighatian at palitan ito ng kapayapaan at kagalakan. Amen. Praise God. Alright, tingnan mo katabi mo, nakangiti na. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay po na napakalaki ng pag-asa ng isang taong umaasa sa iyong mga salita na mangyayari sa amin ng mga bagay na sinabi mo. Dahil kayo nagsabi na hindi babalik ito sa iyo nang walang mangyayari, na walang kabuluhan. Kaya pinadala mo sa amin ang mga salita mo, O Diyos. Nagtitiwala at umaasa po kami na mangyayari sa amin na ang plano mo sa amin na kami magkaroon ng kapayapaan at kagalakan. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin, Ama. Tinataas po namin ang gawain ito, O Diyos. Kayo po ang siya manguna. Pangunahan mo po ito. Hinihiling namin na ibaba mong iyong santong espiritu sa bawat isa sa amin. Pakalinisin mo po kami at patawarin sa ano pa mga pagkukulang, mga kahinaan, mga pagkakamali, o dili kaya ang mga kasalanan ng iyong mga anak. At tinataas namin, Lord, ang tagapagsalita mo, aming beloved bishop na lagi mong ginagamit para kami po ay pakainin ng pagkain espiritual. Kayo po ang siyang manguna sa Kanya. Nais namin marinig ang iyong mga salita mula sa Kanyang mga labi, Lord. Double portion ng anointing ay pagkalaw mo po sa Kanya. Nagtitiwala po kami, Lord, na kaming lahat ay matututo at kami po ay magiging kaaya-aya sa inyong harapan. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen! Church, the love of the Lord never fails. Amen po ba? And every day, it gets sweeter and sweeter. Kaya naman, this afternoon, patuloy natin papasalamatan ang ating Diyos na buhay. Let's give it the best praise. Come on, church! Hallelujah! We thank you, Lord God.
that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one will ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Hallelujah, Lord. We praise you, Jesus. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. I open my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, showed me the way. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one will ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Hallelujah. Let's keep on praising the Lord, church. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one will ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. You are the superstar of our lives, Lord. 'Cause you're the superstar. Jesus, you're the superstar. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. No one can take the place of God. Amen, church? In power, in miracles, in grace, in mercies, especially in love. Nung na-receive namin tong song list na to, then nakita ko tong next song, I remember another song. Sabi nung song na to is, I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. And I want to love till there's just no more love. I can never outlove you, Lord. Totoo, mga kapatid, pwedeng humiga tayo sa kalsada, pasagasa tayo sa tren and say, we love you, Lord. We can do everything to express our love for our Lord, but it will never be enough. Amen? Kaya mga kapatid, I pray that this afternoon, we get to encounter our Lord and say to Him, as if kaharap natin siya ngayon, Lord, this is my love for you. Ito yung kaya kong gawin.
I can never outlove you, Lord. But I will love you, as the Bible says, commandment of the Lord, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So today, mga kapatid, let us sing, let us worship as if harap natin siya, and say to Him, Lord, this is the best love that I can give you. This is the best worship that I can give you. Come down in this place, hear me, sing the song, I love you, Lord, more than life. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Buong buhay naming tatanawin ang pagmamahal mo binigay sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Stand by everything you say. Stand by the promises we made. Let go of everything I've done. I'll run to your open arms. And all that I know is that I love you more
we do, Lord. Sing it from your heart. Diyos na nasa langit. Pakinggan mo, Panginoon, ang pagsamba ng iyong mga anak. Papupuri, O Diyos, sa iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa oras mong ito ay sana namang pagkakataon na binigay mo sa amin upang muli magkasama-sama sa lugar na ito. Itaas ka, purihin ka at sambahin ka, at bukod sa lahat ay makinig na iyong banal na salita. Sa oras pong ito, inihiling ko sa iyo, Lord, na buksan mo po sa isipan namin, O Diyos, upang yung lahat na sasabihin mo po, Lord, ay magkaroon kami ng strong conviction, O Lord, na ikaw ay sundin namin, O Diyos, at maipamuhay namin ang lahat na sasabihin mo sa hapong ito. Baliwala lahat ng ito pag wala Espiritu Santo mo, Panginoon. Kaya tulad mo ngayon pa lang ay kumilos ka, Panginoon. Padama mo sa amin lahat, ikaw mismo may author, ikaw mismo nangunguna, Lord, sa amin lahat na nandarito mula sa akin, patungo sa lahat ng mga anak mo, O Diyos. At ang mensahe bibigay mo, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso at isipan, magbukas namin isipan, Lord, at bukod sa lahat, Lord, ay
ma-stir up ang aming faith, Panginoon, para bilang preparasyon sa iyong pagbabalik, Lord. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka nagpapaalala sa amin, nagwa-warning sa amin, nagbibigay ng instructions, O Lord. At hindi ka nagsawa, Panginoon, na kami pagtiisaan, pagtiyagaan sa kabila namin mga kahinaan, O Lord, ay nandun ka pa rin. At patuloy ka, Panginoon, na nagtyaga sa amin para kami mahubog, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, Ama. At wala kami may gaganti sa iyo kundi mahalin ka at pasalamatan ka ng gusto, Lord. Sobrang pasasalamat sa iyo, Lord. Muli kami umaasa na sa araw na ito ay muli kami magkakaroon po ng isang magandang mensahe para sa amin lahat, sa ikatitibay namin, Panginoon, at gayon din po, Lord, sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Gamitin mo may gayon yung lingkod, O Diyos, para sa mga anak mo, Lord. Maraming salamat po, Lord, and this way us, in Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesus. Salamat po sapagkat sa araw na ito tayo muli ay nakita-kita kahit sa ganitong paraan po. Salamat din sa lahat sa inyo na nanonood sa online. Salamat sa patuloy na pagsuporta po ninyo sapagkat sa ngayon po, bawat salita ng Lord, bawat pangaral ng salita ng Diyos ay dapat nandun tayo pirme at pirme tayo nakikinig at yung ating pinag-aralan na karaan natin, yung appetite po natin ay dapat nandun pirme sa pakikinig na kanyang salita. Sapagkat marami tayong dapat matutunan pa po. Napakarami po. At ako naniniwala sa ngayon po, ang ginagawa ng Lord ay preparation for the bride of prepare and church of God po. Because I truly believe that any moment, nandiyan ang ating Lord at wala tayong dapat ikabahala sapagkat lahat tayo po ay nasa kamay ng ating Lord. At any moment, may mangyayaring hindi maganda, pero nandiyan pa rin ang ating Lord. Ano man ang mangyari, negative or positive, pasalamat tayo sa Lord sapagkat nasa kamay po tayo ng Diyos at wala tayong gagawin kundi ikalmante natin ang sarili natin at sabihin natin na bahala ang Diyos sa atin lahat. O kaya to, makikinig tayo ngayon ng salita ng Lord, kalimutan muna natin yung lahat ng mga problema natin at tayo po yung mag-concentrate dito po sa sasabihin ng Lord sa atin po. Now, if you have your Bible, please turn with me in the book of Luke 17, beginning from verse 26. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so, gayon din naman, it will be in the day when the Son of Man is revealed. Kung paano yung panahon ni Noah, panahon ni Lot, na nagkaroon ng destruction, ganun din daw ang pagbabalik ng ating Panginoon. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. For information, ang story po ni Lot ay napakatagal lang nangyari, pero napakalaki po ng kaugnayan sa salvation po o kaligtasan ng mahal natin sa buhay at kaligtasan po natin. Masyadong relevant po ito sa mga nangyari ngayon sa mundo at sabihin natin na ito po ay talagang halos parehas na parehas po ang naganap noon at nagaganap sa ngayon. Now, ang Bible character na tatalakay natin ay si Lot. Hindi kayo masyadong familiar kay Lot, kay Abraham, familiar tayo, but Lot was the grandson of Terah and Abraham's nephew. Pamangkin siya ni Abraham. Now, God called Abraham to begin a journey toward Canaan. And he took Lot with him. Sinama niya yung kanyang pamangkin. And in Genesis 13, to avoid strife, Abraham decided to separate from Lot. Maghiwalay silang dalawa. Now, Lot's choice in Genesis 13:12, the Bible says, Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent even as far as Sodom.
So yun ang pinili po niya, ang Sodom. Now, Genesis 19:1-3. May dumalaw na dalawang angels po dito kay Lot, and I believe these two angels are the same angels who visited Abraham in Genesis 18. Kasi sa Genesis 18, naroon pong tatlong bumisita sa kanya, isa ang Lord at dalawang angel po. Yung dalawang angel na yun din ang bumisita po dito po. Malamang po malamang yun din yung angel na bumisita dito kay Lot. Now si Lot, inoffer po niya yung kanyang, doon sa dalawang angels, yung kanyang bahay para doon sila mag-stay. At nag-agree naman po yung dalawa. Umokay sila. However, in verse 4 hanggang 7 po ay, bago sila matulog ay nagdatingan yung mga lalaki sa Sodom, bata at matanda. Lahat nagdatingan po, almost lahat sila. At hiniling na sipingan yung dalawang angel sa bisita po ni Lot. Well, probably magandang lalaki po yung dalawang angels na yon. So, sabi, itong dalawang ito ay gusto sipingan ng mga tao, lalaki, bata, matanda sa Sodom po ay hindi medyo homosexual po sila. Kasi kung hindi sila homosexual, ba't sila naghahangad ng kapwa lalaki? Although yung po angel, pero yung po theophany ng angel, nandoon po sa katawan tao yung angel na yun. Pero hinangad po nitong mga tao rito sa Sodom. Ganun po katindi ang homosexuality doon po sa Sodom. Now, yung parting pong yun, hindi naman yun lang ang kasalanan ng Sodom. Marami siyang kasalanan po. Pero ito na, para sa akin, ang pinakamatinding kasalanan po sa Sodom and Gomorrah. Sa katunayan po ay, imagine lahat bata pati matanda ay homosexual po sa kanila. Gaano kalakas ang influence ng homosexual para pati bata ay maging homosexual po. At sa katunayan po, sa ngayon po, ganyan din ang nangyayari. Nababalitaan natin bigla na itong lalaking ito, homosexual pala, dati hindi. Hindi kundi talaga hindi talaga homosexual, pero na-contaminate po siya o nahawa siya, na-influence siya nung homosexual na kasama niya. Kanya pati siya ay naging ganun din. Kaya dumadami po sila. Dumadami po ang homosexual dahil sa ganun po. At yan ang nangyari sa Sodom na talagang kumalat po ang homosexual to the extent na talagang nakarating na sa ating Panginoon, o sabihin natin kahit hindi makarating, nakikita ng Diyos at talagang hindi na rin matagalan ng ating Panginoon. Sinabi yan mga kapatid sa Book of Romans chapter 1 na talagang pinabayaan na sila, babae sa babae, lalaki sa lalaki, sa kanilang hilig na kailang flesh, na pinabayaan ng ating Lord, kaya lang sila po ay tatanggap ng puot ng ating Diyos po. Ayaw ng Lord po ng gano'n. Sapagat alam na natin, babae at lalaki lang ang nilalang ng ating Lord. Pero gayon pa man kung may homosexual, malaki po ang pag-asa na magbago. Marami nagbago, homosexual po, lesbians na nagbago, napakarami po. Gustuhin mo lang. Pag ginusto mo, mababago ka, titsaking ko sa'yo. Ang Diyos ang bahalang magbago sa'yo dahil walang imposible sa ating Panginoon. However, in verse 8-11, Lot, who was called righteous, offered his 2 daughters in exchange for his 2 visitors. Imagine, righteous kung tawagin siya. Pero inoffer niya yung dalawang anak niyang babae na yun na lang ang siyang pagsamantalahan ng lahat ng mga lalaking nandoon po. Pero ayaw nila dahil ang gusto nila ay lalaki po. Imagine, ang gusto ko i-point out dito, ama ka, pagkatapos yung dalawang anak mo, ibibigay mo doon, alang-alang sa iyong bisita. Actually, ganun po ang kanilang hospitality. Ganun sila ka-hospitable, ang mga Jewish people po. Kanya to the extent na i-sacrifice niya yung sariling anak niya. Pero mali pa rin po sa harapan ng ating Lord. Kaya yung dalawang angel po, ang ginawa, hinila siya papasok sa loob ng bahay at inilak yung pinto po. Pagkatapos, yung mga lalaki po ay in-instruct niya o yung mga lalaki binulag nitong angel po. Yung lahat ng lalaki nitong binulag at kakapa-kapa sila, napagod na sila, hindi nila makita yung pintuan kung nasaan dahil binline sila nung dalawang angels po. Kanya ako nagtataka rin, bakit kung ilang i-offer yung dalawang anak mo, samantala alam mo angels siya, ang angels ay may kapangyarihan ang angels. Well, maybe hindi natin alam kung ano sagot doon dahil hindi sinabi ng Bible. Pero ang tanong dito, what is the divine purpose of the angels? These 2 angels. Now, in verse 12, the scripture says, then the man said to Lot, have you anyone else here? Meron ba kayo iba pa dito? Wala ba yung manugang mo? Yung anak mong lalaki? Anak mong babae? At kung sino man ang nandiyan dyan sa inyo sa city na ito, sino man ang nasa city na ito,
Take them out of this place. Ilabas nyo agad. Now, yung po, first, mapupunan ninyo, ano man ang magaganap na hindi maganda, unang hinahanap ng Lord ay family ang hinahanap po. Katulad ng angels ito, ang pamilya ang unang hinanap po. At siyempre may ang target ng ating Lord. Hindi lang ikaw, kundi pati nasa likod mo o yung pamilya mo mismo ang gustong makita ng Lord na ligtas at safe lahat po. Sa katayan sa Acts 16:30-31, yung pong jailer, nung malaman lumabas sila, natakot, pero makita nando sila, ano sinabi niya? And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Yun ang sabi niya. Anong gagawin ko para maligtas? Ako, sabi niya. Pero ang sagot ni Paul, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Doon sa jailer, siya lang. Kay Paul po, pati household ay kasama na gustong maligtas. Now, ito po hindi mga automatic na sabihin natin, pagka ikaw ay naligtas, automatic ligtas yung kamag-anak mo. Hindi po. Kailangan trabahuhin po natin para maligtas sila. Pero naka-offer sa kanila at ang chance para maligtas ay napakalaki po. Dahil ang gusto ng Lord ay household. Ngayon, kung tatanungin sa akin kung bakit, ang pinakasimple sagot dyan, gugustuhin mo ba at gugustuhin ng Diyos na ikaw nasa langit tapos asawa mo nasa impyerno? Ayaw ng Lord. Ang gusto niya kung nasa langit ka, pati asawa mo, pati mga anak mo, mahal mo sa buhay ay nandoon din sa langit. Now, naalala ko si Rahab. Si Rahab po isang prostitute. Diyan yung makikita kahit prostitute ay nagkaroon po siya ng desire na iligtas. Hindi lang yung sarili niya, kundi pati ang buong sambahayan niya. Sabagat ng oras yun, yung prostitute po, of course, alam natin, walang nasa isip kundi lalaki para bayaran siya, lalaki para bayaran siya. But by this time, nabalitaan niya ang mga miracles na ginagawa ng ating Lord. Nabalitaan niya ang lakas ng Diyos ng Israel. Naniwala siya. Narinig lang niya, naniwala siya. Third party na siya, hindi ko alam kung third o fourth party na siya. Narinig niya, naniwala pa rin siya. Kaya nung pumasok yung spy sa kanila, ay nirisk niya yung sarili niyang buhay. Dahil pag nalaman ng hari na tinago niya yung spies, papatayin siya ng hari po ng Jericho. Kaya doon sa pating yon ay tinago niya pero may kondisyon siya. Sige, tatago ko kayong dalawa pero iligtas mo ang buong sambahayan ko. Sumagot yung spies, okay sige, wag lang kayo lalabas ang bahay, lahat kayo ay ligtas. So buong pamilya niya ay naligtas, magtali lang ng red ribbon ay, yun po ay sagisag ng blood naman ng ating Lord dito sa New Testament. Ganon din si Noah. Si Noah po hindi siya pumayag na siya lang. Ang kanya po niligtas ay buong household niya. And how I wish na sana to God be the glory, pati kayo nanonood sa television, na hindi ko mo tayo ligtas, kampante na tayo, hindi po. Kailangan pag naligtas ka, pati yung nasa likod mo, pati nanay mo, pati tatay mo, kapatid mo, anak mo, pinsan mo, sino man siya, dapat maligtas po sila. Kailangan maligtas po sila. Yun ang target ng ating Lord. Sa verse 13, ano sabi nga noon? And we will destroy this place. Ayan ang purpose. We will destroy this place because the outcry against them has grown great. Napakatindi na sigaw tungkol sa kasalanan sa Sodom and before the face of the Lord, sa harapan ng Diyos. And the Lord has sent us to destroy it. What was akin na? Naniniwala ko nung marinig ni Lot ito, na-shock si Lot. Nagulat siya, why? Ba't nagkaganon? He had no hint, ni walang warning, a very short time frame, ang binigay sa kanya, overnight lang, almost a sudden disaster, kung titignan natin. O, kanya, in other words, kalmante siya nung oras na yun. Yung salitang kalmante. Okay, now, sa pating ito, kalmante siya na hindi niya alam na may darating na ganun disaster sa kinalalagyan nila doon sa oras na yun. So, si Lot po ay nagulat, si Lot ay nataranta, si Lot ay natakot, si Lot ay naguluhan, di alam kung anong gagawin. Why? Nabigla siya. Why? Kalmante siya. Yan ang problema. Kalmante siya na hindi niya alam, kinabukasan ay wala na ang Sodom and Gomorrah, wala na pati kabuhayan niya, wala na yung lahat ng mga tao na doon maliban sa kanya at ang pamilya niya. Hindi niya alam. Why? Kalmante siya. Bakit siya naging kalmante? Hindi tinignan yung dalawang signs. Pag sinabing signs, before the coming of the Lord, madalas nakatingin tayo sa war, pestilences, earthquakes, famines, yan ang sinabi ng Lord.
Pero meron dalawang signs na hindi nyo alam, patuloy na nagaganap at delikado. Anong signs yan? Bago gunawin po sa panahon ni Noah, yun pong ang mundo, anong unang sign ang sinabi ng ating Lord? Genesis chapter 6:5, the wickedness of man. Ano sabi nga noon? And then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. So nakikita ng Lord, yung lahat ng wickedness sa world ay nakikita ng ating Lord. Lahat yan, pati lahat na nangyayari, lahat ng mga adultery, fornication, gambling, corruption, pagnanakaw, pagpatay, lahat yan nakikita ng Lord. At ang sabi ng Lord, and every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ganun katindi na ang kasalanan po sa Sodom and Gomorrah. Yan po ang unang sign na noon po ay alam ni Noah at nakikita niya. Ngayon, second signs, ano ngayon yun? Luke 17:26-27. Madalas natin pag-aralan to. As it was in the days of Noah, as it was, gayon din naman in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Kung paano yung panahon ni Noah, gayon din naman sa panahon ng aking pagbabalik. Next. And they ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. So in other words, dito po ay pinakita po na ang unang sign po ay yung kasamaan ng tao. At ang pangalawang sign po ay yung kumakain, yung pangkaraniwang nagaganap sa paligid po natin na ang mga tao po ay walang kamalay-malay, unawareness. Now, meaning, despite of too much wickedness, yan ang unang meaning, people were not bothered. Hindi sila naaalarma. Ano man yung nangyayari, okay lang sa kanila. Para sa kanila, pangkaraniwan na yan. Pangkaraniwan na yung lagayan dyan, pangkaraniwan na yung ganyan nangyayari, pangkaraniwan yung 3 asawa, pangkaraniwan na yung ganyan fornication, pangkaraniwan, hindi dapat intindihin. Ganun po sila. Ngayon, ano pa ibig sabihin? Pangalawa ibig sabihin po, yung wickedness, nandiyan dyan po. Sinabi ko na lahat ang wickedness kanina po ay inisa-isa ko na. Second, kalmante sila na walang mangyayaring masama dahil ordinary lang ang buhay ng tao na nagaganap. Kalmante kalooban nila. Katulad natin ngayon, kalmante lang tayo. Pero hindi natin alam kung ano pwede maganap. Hindi natin alam, pero kalmante tayo. Kaya pagdating ng baha, patay lahat. Maliban kay Noah and his family ang siyang na-spare. Now, on the part of Lot, kay Lot naman, di siya naging aware sa mga signs din. Pero alam niya kung ano ang signs. Ano yun? First, yung sobrang wickedness ng Sodom and Gomorrah. Sinabi na ng Lord, dito sa chapter 18, kinausap ng Lord si Abraham, sinabi, sobra na ang sumbong sa Sodom and Gomorrah. So alam din ni Lot na masama na ang lagay ng Sodom and Gomorrah, talagang masama na ang mga tao, wickedness nandun na. Alam niya at nakikita niya. In fact, in 2 Peter 2, verse 7-8, ano sabi? And delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. Oppressed do sa kanilang filthy conduct. Next, verse 8. For that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Ibig sabihin noon, araw-araw narinig niya. Nakikita niya, day by day. Kaya nangyayari po ay oppressed ang kanyang soul, tormented ang kanyang soul, pero wala naman siyang ginawa. Oppressed lang siya, tormented lang siya, tapos doon, period na, wala na. Unlike Noah, si Noah sa 2 Peter 2:5, ano sabi nga doon? And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. So in other words, wala siyang ginawa, pero si Noah may ginawa. Si Lot, walang ginawa, pero nakikita na niya at alam niya. Ang second sign, nakikita rin niya. Sa Luke 17:28, ganun din, katulad doon kay Noah. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold,
they planted, they built. Then, but on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Pareho din ng second sign sa panahon ni Noah. Sobrang sama ng tao sa Sodom, pero baliwala sa kanila. Tinuro ng nilang pangkaraniwan lang. Kaya busy sila sa pagitan ng pera, sa buhay, na masagana, nakararaw sila, sa pangangailangan nila, okay lang. Hindi naisip ni Lot na isa lang ang mabigat na dahilan na judgment ng Lord, at yun ay sobrang kasamaan na binabaliwala ng mga tao. Kaya, nang nangyari na sa time ni Noah, ay nangyari din sa time ni Lot. Parehas na parehas. Intindi nyo maigi, pinagkukumpara natin, Noah and Lot. Ang pagkakaiba lang, si Noah po, hindi kampante. Si Noah ay nag-preach siya at talagang sinabi niya ang gagawin ng Lord. Ito si Lot, although tormented ang kanyang soul, oppressed siya, ay kanya nakikita, narinig yung kasamaan. Wala siyang ginawa. Kahit sabihin natin, hindi siya nag-preach, sana nag-share na lang siya, huwag niyong gawin niya, huwag niyong gawin to. Hindi niya ginawa yun. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Yung isa kalmante, yung isa hindi kalmante. Nag-preach siya, nag-share siya, nag-warning siya sa mga tao. Pero, kampante siya sa mga masamang magaganap. Kanya doon sa dalawang yon, kung titignan natin ang pagkakaiba, doon po, ulitin-uli. Si Noah hindi kampante, si Lot ay kampante. Kanya ginawa ni Noah, nag-preach, si Lot ay walang ginawa, kundi ma-oppress at tormented. Now, listen to me, church. May paalala ang Lord sa lahat ng mga churches all over the world. Kayo lahat na nanonood sa television. Basahin uli natin. Luke 17:36. As it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Bakit sinasabi ng Lord ito? Yan ang tanong. Next, ano ginagawa? They ate, they drank, they married wives. Katulad na nangyayari ngayon sa atin. They were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Patay silang lahat. 28. Likewise, as it was in the days of Lot, ayun na naman. Umulit ulit. The same pattern. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built, di nagkakamba, tatayo ng bahay, katulad ngayon. Next, 29. But on the day of the Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Wasak silang lahat. Why? Kalmante. Even so, will it be in the day when the Son of Man is revealed? Gayun din naman sa pagbabalik na anak ng tao pag nahayag ang anak ng tao. Next, in the day that he was on that housetop and his goods are in the house, let him not come down to take them away. And likewise, the one who is in the field, let him not turn back. Kung nando ka sa bukid, huwag ka lang humarap pa o tumaligod pa. Next, remember Lot's wife. Alalahanin nyo yung asawa ni Lot. Bakit pinapaalala? Mamaya ko explain. Next, whoever seeks to save his life will lose it. Ano ibig sabihin nun? Kung sino daw naghahanap ng kanyang buhay, ay baka lalong mawawala. At sinasabi ng Lord, at sino mang ang wala kang ginawa, kundi hanapin yung ikabubuhay, lalo mawawala ang eternal life sa iyo. Sa madaling sabi. And whoever loses his life will preserve it. Hindi ibig sabihin mamatay ka, kundi yung sino man na hindi ganun kaseryoso at hindi ganun kagahaman, sabihin na natin, pagdating sa pagitan ng pera ay mapipreserve ka at maliligtas ka. Next, sa kanya pinasok kayo nito. I tell you, in that night, there will be two men in one bed. One will be taken, and the other will be left. Iba, hindi nire-refer sa rapture ito, pero rapture po, ibig sabihin ito. Dalawa magkasama, isa mawawala, isa hindi. Sabi niyo ba, yung isa kasi non-believers. Hindi ako naniniwala. Maaari may non-believers sa kasama, pero yan po, believers po. Yung isa may iiwan, isa mawawala. Bakit yung isa may iiwan, isa mawawala? Pamaya ako sagutin. And the one will be taken, and the one will be left. Next. Two women will be grinding. Nagtatrabaho pareho. Kanina yung isa natutulog. Ito nagtatrabaho. Ano pinapakita? Natutulog gabi. Ito naman ay
araw nagtatrabaho. Ibig sabihin, pagbabalik ng Lord, iba-ibang oras po. Dahil iba-ibang oras ang buong mundo. Maring sa iba gabi, sa iba araw po. And the one will be taken, and the other left. Ayun na naman. May iiwan yung isa, tatangayin yung isa. Next, 2 men will be in the field, trabaho ulit. The one will be taken, and the other left. Merong may iiwan, merong kukunin. So in other words, kung mapupunan nyo, kailan sinabi ng Lord ito? Katulad ng panahon ni Noah, ang mga tao nagkakainan, mga tao ganon, katulad ng panahon ni Lot, ang mga tao ganyan, katulad din ang panahon ng aking pagbabalik o panahon na i-reveal ako. Parehas na parehas ang pattern. Pinakikita ko lang sa inyo yung pattern, parehas na parehas. Now, kailan naganap ito na yung isa kinuha, isa iniwan? Of course, sa rapture day. Kaya lang tanong, bakit naiwan yung isa? Nung kasalukuyang kumakain sila, may umiinom, may kinakasal, may natutulog, may naghahanap buhay, ano-ano ginagawa, kampante sila. Yan ang problem. Yung pagiging complacent na doon sa atin, na kampante ka pirme, na walang mangyayari, kasi ito pangkarniwa lang, araw-araw kumakain ito. Hindi mo alam yung araw na yun, maaari mawala ka na. Hindi mo alam yung araw na yun, rapture na. At hindi mo alam yung kaharap mo may iiwan, ikaw pala kasama. O hindi mo alam, ikaw pala may iiwan, yung pala kasama. Hindi mo alam. Why? Kampante ka. Kaya sinasabi ng Lord sa atin dito, huwag kang kampante. Huwag. Dahil kasi kailangan tayo po nasa mind natin pirme. Alam ko, any moment, darating ang ating Lord. Any moment, darating ang ating Lord. Any moment, darating ang ating Lord. Kahit nanonood ka na ng sine, yung nasa isip mo, any moment, pwede mag-rapture dito. Kawawa lahat ng mga non-believers ito, may iiwan ito. Ako sa akin, pumapasok yun. Pumapasok sa isipan ko yun. At minsan, nandun ako sa loob, iniisip ko yun. Minsan, nanonood ako ng TV, naiisip ko yun. Kailangan talaga aware tayo. Ang tanong, ba't ko naiisip yun? Hindi ako kampante. Hindi ko sinasabi, hindi ako relax, pirmi ko, aligaga. Hindi ganon. Pirmi na sa mind ko. Na alam ko, any moment, magaganap itong bagay na ito. Magaganap itong iniintay po natin. Any moment, magaganap po. Now, sinabi kanina, remember Lot's wife. Bakit sinabi? Genesis 19, so Lot went out and spoke to his sons-in-law. He had married his daughters and said, get up, get out of this place, for the Lord will destroy this city. But to his sons-in-law, he seemed to be joking. Bakit nagkaganon? Eh sigurado, salita niyo, hoy, manugang, gugunawin na ito, dalihan ninyo, lalabas tayo dito, dalihan nyo, gugunawin na ito. Ganun ang salita niya. Ano sagot nung kanya? Si daddy naman nung nagbibiro. Bakit ganun na sagot? Why Lot? Una, saan ba nakuha ng anak ni Lot yung mga manugang niya? Sa Sodom nila nakuha. Hindi sa Lord nakuha, sa world nakuha. Kaya mag-ingat kayo, mga kabataan. Kayo mga mayroong boyfriend, girlfriend na hindi sa Lord at sa world, ingat kayo. Ingat kayo. Kaya ito nangyari. Si Lot na ito, pamangkin ni Abraham, yung manugang niya, saan nakuha? Sa Sodom niya nakuha. Kanya ano tingin sa Word of God? Nagbibiro ka lang, Daddy. Yun ang tingin sa kanya. Nagbibiro. Second, tinuruan ba sila about God? Tinuruan kaya ni Lot? Sila ba ay, kundi if I'm not mistaken, about 15 years sila sa Sodom. Pero tinuruan ba niya? Tinuruan ba niya tungkol sa kasalanan? Na masama yung ginagawa ng mga taong yung homosexual, masama, tinuruan kaya niya? Yan ang tanong. Sinabahin ba niya tungkol sa judgment ng Lord? Ng pag ganyan, ginawa mo, magbababa ang judgment ng Lord, tinuruan kaya niya? Yan ang tanong. Puro katanungan. Kasi, kung tinuruan niya, ako naniniwala, bubuksan ng Diyos ang puso nila at maniniwala sila sa Diyos. Pero bakit ganon? Baka hindi rin niya tinuruan. Puro tormented lang siya, pero yung kanyang mga manugang, nandoon, gumagawa rin na gano'n siguro, wala sa kanya. Or, wala siyang magawa. Or, wala siyang lakas ng loob para turuan sila. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Mga mananampalataya, kay tatay ka, kay nanay ka, kay anak ka na na-convert, at hindi, yung iba sa inyo, hindi pa. Gawin mo, yan dapat mong gawin. Turuan mo yung tatay mo. Turuan mo yung nanay mo. Sabihan mo yung nanay mo, sabihin mo yung tatay mo, sabihin mo yung mga kapatid mo, sabihin mo ang anak mo, sabihin mo yung asawa mo, sabihan mo sila. Yan ang ating responsibility natin.
Na yung family natin ay i-save natin yung family natin. Next, sa asawa. Verse 16, ano sabi ka noon? And while he lingered, mismo si Lot biro mo sinabi na gugunawin, naglinger ka pa. Kinabukasan ito, gugunawin na talaga. Patumpik-tumpik pa siya. And the man took hold his hand, hinablit yung kamay niya. And his wife's hand, pati kamay ng asawa niya, ang kamay ng dalawang daughter niya, hinablot. And the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city. Kailangan ba ba may hablutan dyan? Kung naniniwala ka, Lot, at talagang buo sa puso mo, pati itong mga anak mo, ay sila pa, ako angel, tara na, takbo na tayo. Yun ang dapat gagawin nila. Hinihilap pa binatak pa sila. Dahil siguro parang ayaw pa rin lumabas doon. At si Lot, atubili pa rin si Lot. Sinabihan na siya ng angel. So it came to pass, eto pa. When they all brought them outside, that he said, escape for your life. Sige, ligtasin ang buhay nyo. Do not look behind. Huwag na kayong liligon. You nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be destroyed. Doon kayo sa bundok, doon kayo pumunta. Humirit si Lot. Ano sabi niya? Then Lot said to them, please, my lords, indeed now, your servant has found favor in your sight, and you have increased your mercy which you have shown me by saving my life. But I cannot escape to the mountains, lest someone evil overtake me. Baka naman puwag na sa bundok. Nagre-request ka pa, gugunawin na. Ano request niya? Next. See now, this city is near. Ayun, malapit lang yung city na yun. Enough to flee to. And it is little one, please let me escape there. It is not a little one, and my soul shall live. Imagine that. Isa-save ka na, mamimili ka pa kung saan. Pinili pa. Ayoko sa bundok, mahirap dyan Doon na lang tayo patag doon. Bakit? Nasanay ka rin, Lot, sa comfort. Nasanay ka sa comfort. Tatakas ka na lang, comfort pa rin ang hinahanap mo. Ganun katindi ang comfort. Kaya kumisa ng Lord, nilalagay tayo sa discomfort para maramdaman mo yun. Dahil isang araw, maaaring yan ay kailanganin mo. Yung tibay mo doon sa discomfort na makakatagal ka kahit hindi komportable, makakatagal ka pa rin. Ilalagay tayo ng Lord sa ganon. Hindi sasanay. Pili siya. Ayoko bundok, doon na lang, malapit, doon na lang. Pinagbigyan na rin. Ano sabi ng angel? Okay, now. He said to him, see, I have favored you concerning this thing. Binigyan na ka ng pabor. And in that, I will not overthrow the city for which you have spoken. O, sige, diyan ka lang sa malapit. Yun yung mo gusto. Hurry, escape na. Sige na kayo. For I cannot do anything until you arrive there. Ganun ang favor ng Lord sa anak niya. Hindi ko pwedeng gunawin ang mundo hanggat nandyan kayo. Makinig kayo lahat, pati kayo lahat nanonood sa television. Sinasabi sa inyo ng Lord, hindi ko pwedeng pahintulot ang 7 years tribulation hanggat nandyan pa kayo. Nakukuha nyo ba? Hindi pwedeng lumitaw yung Antichrist na yun, nandyan pa kayo. Hindi pwedeng pahirapan ang gusto dahil nandyan pa kayo. Hindi pwedeng nandyan ang puot ko dahil nandyan pa kayo. Hindi pwede. You know, kanya ako sinasabi to para pakita sa atin, pakita ko sa inyo kung gaano yung pabor ng Diyos sa atin. Hindi nyo ba alam, nagpipigil lang ang Lord? Kung tutuusin yung gera niya, dapat tuloy-tuloy na yan Tuloy-tuloy na sa 7 years tribulation yan Pero pinipigilan ng Lord, nandito pa tayo. Kawawa yung mga anak ko, may hirapan ito. Yung alam, walang pamasahin, ang problema na ito Pahintulot pa sa gera to. Ganun nakikita ng Lord. Kanya hindi niya ina-allowed. Hindi po niya ina-allowed dahil nga sa atin. Nakukuha niyo ba? Ito si Lot nga, saksakan na ambisyoso. Gusto pa doon sa patag, pinagbigyan pa din. Hindi sinabi ng angel, pambira kami, liligtas ka lang, namimili ka pa. Hindi yung sinabi ng angel. O dumago sa mo, sige, diyan ka sa malapit, sige, baka hingali ka pa. O, diyan ka lang. Pinagbigyan pa rin. Tapos ano sabi? Bilisan ninyo. Dahil hindi ko pwedeng gunawin ito hanggat nandiyan kayo, masasaktan kayo, mamatay kayo, ayaw ng Diyos. Kaya sabi niya, hurry, escape there, for I cannot do anything until you arrive there. Therefore, the name of the city was called Zoar. Next.
And the sun had risen upon the earth when the Lot entered Zoar. Hanggat hindi siya tumutungtong sa Zoar, walang gunaw, walang brimstone, walang fire na bumaba. Pero, nung nandun na sila, next. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah, and from the Lord out of the heavens. Next. And so he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Sinabihan na ng angel, lumingon pa rin. Why? Lot, tinuro mo ba yung asawa mo ng pagsunod sa Diyos? Minold mo ba yung asawa mo sa salita ng Diyos? Sinabi mo ba sa asawa mo yung judgment ng Lord? Sinabi mo na galit ang Diyos sa kasalanan? Sinabi mo ba sa asawa mo? Inaralan mo ba yung asawa mo? Malamang sa hindi. Kanya, ayaw pa nga sumama rin yun. Hinila lang yun. Why? Namihasa na sa Sodom and Gomorrah at hindi niya naturuan. Naturuan man niya, hindi bumabaon sa isipan nila dahil hindi siya ganun kasidhi siguro magturo sa kanyang asawa. Kanya kayo mga may asawa hindi pa mananampalataya. Obligasyon natin. Yung asawa natin, turuan po. Obligasyon po. Babae ka, turo mo yung asawa mo lalaki, sharean mo. Paano kung hindi tumanggap? Ano sinabi ng 1 Peter chapter 3? Kayo mga babae, kahit hindi kayo magsalita, sa pamamagitan ng inyong quiet spirit, at kayo mga gentle kayo, maganda espiritu ninyo, yung asawa ninyo, tatanggap sa Lord kahit hindi kayo magsalita. Yun ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, pagtuturo sa kanila, yung ugali mo, makita nila. Ang nagtuturo sa kanila, yung mismong behavior mo, ang nagtuturo sa kanila para tumanggap sila. Ang pinakamabigat sa anak. Genesis 19. And then Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountains, and his 2 daughters were with him. Silang tatlo na natira. For he was afraid to dwell in Zoar, and he and his 2 daughters dwelt in a cave. Now the firstborn, panganay, said to the younger, our father is old, and there's no man on the earth to come into us, as is the custom of all the earth. Wala raro ng tao. Parang mawala ng tao, mayroon pa iba doon. Kaya sinabi na, wala na. Next. So, ano sabi niya? Come, let us make our father drink. Lasingin natin si tatay. Tapos tabihan natin, that we may preserve the lineage of our father. Para ma-preserve natin yung lineage natin. So, they made their father drink wine that night, and the firstborn went and lay with her father, and he did not know where she lay down or when she arose. Sa madaling sabi po, ito po yung karumal-dumal na ginawa ng kanyang anak. Incest ang ginawa na. Nilasing yung tatay niya, tapos tinabihan. Kinabukasan, yun naman bata. Nilasing din yung tatay niya, tapos tinabihan. Ganun katindi. Why? Lot, tinuro mo ba yung anak mo tungkol sa salita ng Diyos? Tinuro ba matakot sa Diyos yung anak mo? Tinuro ba tungkol sa immorality yung anak mo? Tinuro mo tungkol sa judgment yung anak mo? Tinuro mo tungkol sa, minoldo ba sila sa kabutihan na huwag gagawa ng ito? Sinabihan mo ba? Hindi na nagawa. Hindi niya nagawa. Hanggang doon siya sa na-oppress, tormented lang ang soul niya, pero wala siyang ginawa. Why? Yung choice niya. Ano choice niya? Genesis 13, 8-10. And so Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my herdsman and your herdsman, for we are brethren. Next. Is not the whole land before you? Please separate from me. You take the left, I'll take the right. You take the right, get the left. Okay. Kunin mo kanan, aking kaliwa. Kaliwa, kanan ako. Next verse. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered. Maraming tubig. Everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go towards Zoar. So the place was well watered. Everywhere, maraming tubig. Like the Garden of Eden, sabihin, madamo at maraming halaman. Tugma sa business niyang hayop. At tubig na halaman, damo ang kailangan ng mga hayop. Ibig sabihin nun, inisip niya, yung para sa mga hayop na business niya,
Pero hindi niya na maibibigay na food. Correct naman, para sa kanyang pamilya po. Pero hindi niya naisip ang tungkol sa kaluluwa ng pamilya niya. Sana tayo rin, mga nanay, mga tatay, bago tayo mag-isip ng bagay tungkol sa pagkakakitaan, isipin muna natin kung maepektuhan yung kaluluwa ng pamilya po natin. Dahil importante sa lahat, kahit kumita ka na malaki, hindi mo na i-preserve ang pamilya mo. Kawawa yung pamilya mo, mananagot ka pa sa ating Panginoon. Hindi niya naisip yung parang sa family niya, na alam mo ng pugad ng demonyo yung pupuntahan mo. Bakit pinili mo pa rin? Mas minabuti mong maging magandang buhay nilang physical kaysa sa spiritual. Si Abraham, ang pinili yung tira. Ang tira walang tubig, ang tira walang halaman. Pero bakit naging mas mayaman siya kaysa kay Lot? Ang Diyos ang nagbigay ng tubig siya, humukay siya ng humukay ng balon eh. Kaya ang daming balon na hinukay po nila, kaya may tubig sila. Ang Lord na nagpakain doon sa mga hayop niya, kaya mas yumaman si Abraham sa kanya. Why? Mas inuna niya yung salvation ng family niya. Sinong family? Si Sarah? Hindi na si Sarah. Tayo. Ang pamilya ni Abraham na mas inuna niya. Pero si Lot, mas pinili niya for the sake of money. Kanya niya pinili. Dahil nandun ang money, nandun ang pera. Ibig sabihin sa parte nito, he paid the price and the price was too high. Sabihin natin, napakamahal. Ang bayad po yung asawa niya at kapahamakan ng kanyang manugang at yung kanyang dalawang anak na babae. Nagkaroon ng Moabites na naging kaaway po ng ating pong ng mga Israelita po. Moabites and I think the other one is Ammonites. Pare-pares na yun ang naging anak nila. Kaya Noah po na naging kalaban po ng ating Lord. Kaya listen to me, church. Listen carefully. Paalala uli sa atin ng Lord ito. Yung two signs kay Noah and Lot, ang tagal lang nagaganap po. Una, yung kasamaan. Sinasabi ko sa inyo, Birme. Ephesians 5:16. Redeeming the time because the days are evil. Evil ang days ngayon. At huwag niyong baliwalain ang evil days. Pag-pray niyo pirmi sa Lord na sana magbago yung mga tao. Mag-share tayo pirmi para magbago yung mga tao. At ang pangalawang signs, ayun na naman. Luke 17. Kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Noah, kung paano, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Parehas. Next. Sila nagsisikain, sila nagsisinom, sila nag-aasawa, sila pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Yan din nangyayari ngayon. And unfortunately, pati sa mananampalataya, lalo ba sa inyo, mag-aasawa, na-postpone, nabigo, ando doon pa, naggagagan. Wala nang panahon maggaganyan. Pag nabigo ka, kumuha na iba. Yun na lang gawin mo. Binata, pati dalaga, ganun na gawin ninyo. Hindi pagka nabigo, magagaganon kayo. Kung abutan kayo ng Lord, abutan ka, nagagaganon ka. Hindi ganyan ang gusto makita sa ng Lord. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hanap lang. Pag ayaw, sige, ayaw. Hindi pwede maging emotional kayo masyado pagdating sa mga problema po. Wag! Maging emotional kayo sa Lord. Pero wag sa problema. Pag problema ito, gamitin natin. Tandaan niya lang, Perme, nabigo ka. Sabi, ito, nagkakain na. O nga pala, sinabi ng Lord, katulad ng panahon ni Noah, panahon ni Lot, ganun din ang panahon, baka biglang dumating ang Lord, kain na lang ako rito. Kumain ka na kumain. Hindi pagka nabigo ka, wala akong galong kumain lang. Ay, nako. Hindi sinabi rito, panahon ni Noah, ang mga tao ay mga walang ganang kumain ng mga tao. Hindi, kain ng kain ng mga tao. Ay, kumain ka na kumain. Nakunuhan po natin. Ibig sabihin, turing mo na lang pangkaraniwan. Kanya tayo naiisang, kanya tayo kampante, yung problema dumarating sa atin, hindi mo tinuturing na pangkaraniwan. Turing mong pangkaraniwan yan, kampante ka. Hindi ka kampante. Ando sa isip mo, Lord pa din. Ando pa sa isip mo, Lord pa din. Why? Baliwala sa'yo, okay lang talaga yun. Ganyan talaga nangyayari. Yan lang talaga. Busted lang talaga. Minsan nababasted, minsan hindi. Minsan nagtatagumpay, minsan hindi.
Anong mali mo, isang araw, biglang nakauntog yun. Ay, siya pala mahal ko. O yun, di malalaman, ikaw pala mahal. Nauntog uli, ay, hindi pala siya. O yun ang problema. Pero walang problema doon. Ulitin ko uli. Ang daming babae dito sa loob ng church. Ang daming lalaki dito sa loob ng church. Ang gagandang lalaki, ang gagandang babae, dito lang. Pwede na. Lahat ng magagandang magsabing praise the Lord na babae. Kita nyo? Ako eto, hindi po ako nagbibiro. Marami pong nakikita ko yung mga kabataan eh. Ang gaganda ng kabataan dito sa atin, nakikita ko. Pati nga yung mga may edad ngayon eh. Nakita nyo matuto mag-ayos. Bay, ang gaganda rin ngayon eh. Ang gaganda. Yung mga lalaki sa atin, tinan yung titikas. Tinan nyo. Ibig sabihin, ba't kayo mahanap sa labas, nandirito sa loob lang? Nag-aantay lang yung mga yan. Hindi pala, yung babae nag-aantay pala. Oo. Nagbabae nag-aantay lang. Huwag kayo kukuha sa labas. Ay, mas malamang sa hindi, masisilat kayo. Ako nagsasabi sa inyo, masisilat kayo. Pagkat nanligaw ka, non-believers, kasundo kayo, sinagot ka, okay naman yon. Pero bigyan mo ng time frame yan. Pag sa loob ng 3 buwan, di pa rin tumatanggap yan, iwan mo na yan. Hindi yan para sa'yo. Yan, ako na nagsasabi. Hindi yan para sa'yo, iwan mo na yan. Hanap ka na iba. Dito, mananampalataya hanapin mo. Hindi ko nung sinasabi, huwag non-believer. Kasi minsan, gusto ka, non-believer. Pero kailangan dali mo sa Lord. Pero pag 3 months na, ayaw pa rin yan. At napuna mo, maramdaman mo naman eh, nakiki-ride on lang. Ride on, pero hindi naman pala bukal sa kalooban. Ayaw naman talaga, ayaw mag-join sa ministry. Iwan mo na. Iwan mo na. Magiging Lot ka. Pag ganyan, parang ka anak ni Lot, ang mangyayari sa'yo. Manugang ni Lot ang mangyayari sa'yo. Binibigyan ko na kayo ng tip, mga anak. Binibigyan ko kayo lahat ng tip para hindi kayo sumablay. Kasi ako naniniwala any moment. Ayan na. Gulo na yan. Pero bago mangyari yan, papasok ng tribulation, wala na tayo. Kung may kung yan, hindi ka kampante. Gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Kanina Noah, ngayon Lot. Yung salitang gayon din, pirmin yung tatandaan, gayon din naman. Sila'y nagsisikain, gayon din nagsisikain, gayon din nagsisiinom, gayon din nagsisibili, gayon din nagbibili, gayon din nagtatanim, gayon din nagtayo ng bahay. Katulad din ngayon. Next, datapot. Nakaroon umalis sa Sodom si Lot, umulan sa langit ng apoy, asupre, at nilipol silang lahat. Next, gayon din naman, ayun, hindi nyo, ilang beses binanggit yung gayon din naman. Alam nyo, gusto ko sana yan ang gawin title eh. Kaya lang mahirap intindihin eh. Pero gayon din naman, ilang beses binanggit, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Gayon din naman. 31. Sa araw na yon, ang nasa bubungan, ang nasa bahay ng kanyang pag-aari, huwag na silang manaog upang kunin ang nasa bukid at gayon din ang huwag silang umuwi. Next, sa gabing yon, 2 lalaki sa isang higaan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Next verse, magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa ay iiwan. 36, magpapasabukid ang 2 lalaki, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Ando na naman, rapture uli ang sinasabi. Sabihin, yung salitang gayon din naman, sa panahon natin ngayon, bago lumindol, gayon din naman ang nangyayari. Saan man dako? Ang mga tayo nagsisikain, ang mga tayo nagsisiinom, ang mga tayo nag-aasawa, may nagtatayo ng bahay. Sa panahon ni Lot, ganun din, nagbi-business, nagtatrabaho, biglang dating lindol at lahat ay nabibigla. Why? Kampante. Ano pa? Tsunami sa Japan. Sunday, kung di ako nagkamali. Ano ginagawa ng mga tao? Nagsisikain, nagsisiinom, iba natutulog, nagdanap, iba nagtatrabaho, baka may kinakasal din, biglang dumating tsunami, namatay siya sa lahat. Why? Kampante. Ganon din naman sa war between Hamas and Israelites. Ano nangyari doon sa Gaza Strip? Yung mga nandoon Hudyo, may nagsisikain, may naliligo pa siguro, meron doon natutulog, may nagtatrabaho. Wala naman kinakasal siguro, pero busy sila. Tsaka bilang dumanduhan yung Hamas at hindi nila alain, sasampitin nila yung ganung kalupit na pangyayari. Hindi nila alam. Why? Kampante sila. Kampante sila.
Nagpe-fiesta mga Hudyo noon sa Jerusalem dahil peace nila, mayroong fiesta sila. Hindi nila alam, binabanata na yung kanilang mga kababayan doon sa Gaza Strip. Hindi nila alam. Why? Kampante sila. Nagpe-fiesta sila. Gayun din naman sa kanyang pagbabalik. Ang lahat ay kampante na kumakain. Iba umiinom, iba kinakasal, iba nagkakwentuhan, karamihan, nagtatrabaho. Yung iba natutulog. Yung iba naman gumagawa ng kasalanan. Yung iba naman biglang darating ang ating Panginoon. Tandaan niyo sinabi sa Matthew 24:44. Therefore, you also be ready. Be ready. Why? For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Doon siya darating. And for your information, may mga pastor pong hindi na naniniwala sa rapture. Baka hindi nyo alam. Akala mo lang naniniwala pero hindi na. Pag ang preacher hindi na nagpipreach ng rapture, huwag nyo nang papakinggan. Ipapahamak kayo ng preacher na yon. Ipapahamak kayo. Pag ang preacher walang ginawa kundi i-preach sa inyo kung paano kayo magiging, paano kayo pagpapalayan, paano kayo gagaling, paano kung puro ganun ang preaching at hindi pinipreach ang paghahanda sa rapture, huwag nyo pakinggan. Ang preacher na yun, ipapahamak kayo ng preacher na yun. Kaya sa akin, kanya sa akin, sinasabi ko sa inyo, ang message ko sa inyo lahat, pati ng Lord, prepare your family. Prepare your family. Your father, your mother, your brothers, your sisters, your relatives, and even your friends. How? Paano magpe-prepare? Hebrew 11:7. By faith, Noah being divinely warned, things not yet seen. By faith, being divinely warned, things not yet seen, move with godly fear, prepare an ark para kanino? For saving his household. Para iligtas yung kanyang pamilya. Gumawa na siya, kumilos siya para iligtas yung pamilya niya. And became heir of the righteousness which according to faith. In other words, dapat yung tandaan, ngayon po, may ark din, may arka rin po. Walang iba kundi ang ating Lord. But the difference is this. In the Old Testament, saka sa New Testament, na pagkakaiba, kay Noah po, the ark was made exclusively for the household of Noah, para lang sa kanyang pamilya. Meanwhile, for the Lord Jesus Christ, His ark, which is the cross, is for all who will believe, sa lahat na maniniwala. Kasi ganong kalaki yung ark ang pinagawa ni Noah para magkasya yung lahat ng hayop tsaka yung pamilya lang niya ang magkakasya. Baka hindi nyo alam kung ilang milyon ang tao noon. Kung alam na Lord marami maniniwala, dapat hindi ganong kalaki yung arka na yun. Napakaliit yung arka na yun. Alam niya yun lang 8 yun ang maniniwala talaga. Pero sa Lord, alam niya marami maniniwala, kanya open lahat sa atin, Lord. The ark of Noah was made for many years. 100 years ata ginawa yan. While the ark of salvation of the Lord Jesus Christ was only 3 days in the making. 3 araw lang, namatay siya, inilibing siya, 3 araw, nabuhay na siya, nando na ang arka, pwede ka nang maligtas. When the ark was finished, God said to Noah and his family, go to the ark. Meanwhile, in the New Testament, the Lord Jesus Christ said, come unto me. It is an invitation. Kay Noah, utos, sa kanya, imbitasyon sa mga tao. And next, the ark of Noah was built while in the New Testament, the Lord Jesus Christ said, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. In other words, sa Old Testament, binuo yung arka. Sa New Testament, winasak yung arka at saka binuo na mabuhay siya. Yun ang malaking pagkakaiba. And next, Noah gathered all the living animals inside the ark. But the Lord Jesus Christ served as the only animal, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. At siya'y pinatay, hindi binuhay. Nakatulad doon kay Noah. Noah's ark had limited stock of food doon sa loob ng arka. Kung tumagal pa yun ng 1 taon, 2 taon, magugutom na sila ron. But the ark of salvation has no limit in supply.
in healing, in love, in peace, in joy, in power, revival, prosperity. Dire-diretso po. Yun po ang ating arka sa ngayon na walang ulit kundi ang cross ng ating Lord o sa kay Lord Jesus Christ. At hindi lang yun. Any moment, we will meet the ark in the air. Hindi tayo pupunta, hihigupin tayo papunta sa Kanya. Kaya sa parting ito, pataas tayo, magsasama tayo ng arka forever and ever and ever. Ganun po katindi yung arka na yun. Kaya ang tanong ng Lord ngayon, meron ba bang pamilya ka na hindi paligtas? Yan ang tanong ngayon. Bit-bitin mo na sa arka, sa panong paraan. Kay Noah, chapter 11, anong sinabi nga nun? Gumawa siya ng arka. He built, he molded his family. At ginawa niya yung arka, pinatayo niya, pumasok yung ganyan. Sa part naman natin, tatrabahuin din po natin sa ating fasting and praying po. Pag-pray natin maigi po ang ating household para yung lahat sila maging household of faith sa harapan ng ating Panginoon. Sana po, huwag kayo maging kampante po. At kung yung pamilya mo, nadala mo na lahat, ang susunod mo gawin, magdala ka ng ibang pamilya naman na hindi pa nadadala sa ating Panginoon. If possible, please, family, andalin po natin. Pamilya, andalin natin. Kung hindi naman madala yung pamilya, kung sino gusto sa pamilya, isama nyo. At darating araw, buong pamilya niyan ay maliligtas na. Kaya ulitin ko ulit sa inyo lahat, sana po maging sensitive kayo sa nangyayari. Sa salitang gayon din naman. Sa panahon ni Noah, sa panahon ni Lot, panahon ng Lord, gayon din naman sa panahon ngayon. Kanya huwag kayong kampante. Magpakatalino po tayo. Ang unang asikasuhin natin, ang pamilya po natin na madala natin sa pananampalataya. Brothers and sisters, malapit na po. Nagpadala si Pastor Lud po ay nasa Abu Dhabi ngayon. Nagpunta sila sa mall. Alam nyo sa mall nila, meron po isang robot nandun. May chips dito po. Ina-advertise ng nila yung chips. At may tumatanggap na po. Binibili po nila. Nagpapalagay na po sila. Hindi ko sinasabing yan yun. Pero malamang sa hindi. Yan na po yun. Dito po sa kamay. Natuwan-tuwa yung mga nandoon at gustong-gusto nilang magpalagay kasi hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya sana, please, it's high time to wake up. High time para magising na tayo. At yung pamilya natin, maasikaso na natin para masigurado natin madadala natin sila sa pananampalataya. Walang masamang magtrabaho ka. Walang masamang pumasok ka sa school. Pero ang purpose mo ay madala sila sa pananampalataya. At hindi tayo maging kampante sa nangyayari. Yung kain everyday, yung pang-araw-araw natin buhay, huwag kayong kampante. Dahil any moment, tutunog ang trumpet ng Lord at tayo lang ang makakarinig. Hindi marinig ng word yan. Yung second coming ng Lord, maraming signs maririnig ng Lord, ng lahat ng tao at makikita darating siya. Pero sa rapture, hindi siya makikita darating. Tayo aakyat, sasalubungin siya. Kanya yung trumpet, as sinasabi ron, the voice of the archangel, hindi marinig dito yun. Hindi po marinig. Tayo lang ang makakarinig nun. At pagtaas natin, yan ang malaking commotion, malaking kaguluhan na dito po sa lupa. Hanapan na yan. Hanapan ng mahal sa buhay, hanapan ng kapitbahay, hanapan ng kaibigan, hanapan ng ibang church. Hanapan yan. Yung mga naiwan na church, hanapan yan. Yung nilayasan nilang church, babalikan nila. Asa kaya si pastor? Andiyan pa ba sila pastor? Wala nang sumasagot. Ano sabihin? Kamali ka ng lipat. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya ingat kayo. Siguraduhin ninyo ang salvation ninyo. Siguraduhin ninyo ang doctrine ninyo. Siguraduhin ninyo ang tama ang doctrine ninyo. Hindi nakukuha sa galing magsalita ng preacher niyan. Kundi yung passion ng preacher. Yung passion, yun ang gagaling sa heart. Na nanggagaling sa soul niya. Na nanggagaling sa Lord. Yun ang papakinggan po ninyo. Hindi bubusugin lang ito. Bubusugin yung flesh mo para matuwa ka, makomfort ka. Hindi comfort tinuturo ko sa inyo. Huwag kang makampante. Yun ang tinuturo ko sa inyo. Huwag makampante. Na hindi ibig sabihin na wala na tayong kapahingaan. Hindi. Aware ka lang pirmi. Alert ka lang pirmi. Na alam mo, any moment, nandyan ang ating Lord.
Okay? Sana po sa preaching ng Lord, magmula ngayon ay hindi na tayo makampante sa pagbabalik ng ating Lord. Okay, brothers and sisters, source pong ito ay gusto ko lang pong magbigay ng konti mensahe sa ating mga bisita sa ngayon po. Narinig niyo yung sinabi ng Lord sa ating kanina tungkol po sa pagbabalik ng ating Lord. Maring hindi kayo pamilyar sa mga bagay na ito, pero pinapaalam sa atin ng Lord na ang Panginoon po ay malapit na pong babalik. At ang lahat ng mga senyales po ay nandyan na, pero ang pinakamatindi po yung nangyayari sa ngayon na pangkarniwang bagay na hindi natin alam. Any moment, biglang darating ang ating Lord. Kaya lahat po tayo dapat maging handa. Ang paghanda po isa lamang ang paraan, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lang po. Sa panahon ni Noe po ay gumawa siya ng arka. Sa ngayon po ay ang Panginoon na po ang gumawa ng spiritual ark doon po sa cross of Calvary. Yun nangyari sa kanya sa cross of Calvary, namatay siya, pinahirapan siya, namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. Hindi siya nagkasala. Pero ang dugo ng tao hindi pwedeng pagtubos ng kasalanan dahil lahat ng tao nagkasala. Mula sa akin nagkasenyo, lahat tayo, pati kayo nanonood sa television, lahat tayo nagkasala. Kaya hindi pwedeng pantubos ang dugo natin. Kailangan dugo na isang taong malinis. Kaya ang Diyos mismo ang nagkatawan tao. Para sa pamagitan ni Jesus Christ, para yung dugo niya na walang kasalanan ang panlilinis ngayon sa ating mga masasama o mga kasalanang nagawa po natin. At sa ngayon wala tayong gagawin, kundi maniwala tayo sa ginawa niya. Yung ginawa niya sa cross, na pagbibid ng arka doon sa cross of Calvary, na doon siya pinako, doon siya pinahirapan, doon siya namatay, doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. At wala kang gagawin kundi maniwala ka lang na siya ay namatay alang-alang sa iyo, alang-alang sa ating kaligtasan. Na siya ay nilibing at ikatlong araw na buhay siya na magbuli. Buhay siya. Buhay siya para tayo alalayan. Buhay siya para tayo tulungan. Kaya yung tatlong yun, paniwalaan mo na matay, nilibing na buhay siya, alang-alang sa atin yun. Pero ang paniniwala ay hindi sapat. Pagkatapos mo maniniwala, kailangan pakita mo ang paniniwala mo sa pamamagitan ng pagsunod. Ano ang susundin natin? Una, dapat tayong magsisi ng kasalanan. Acts 2:38, magsisi po tayo. At lahat dapat magsisi dahil lahat po ay nakagawa ng kasalanan. Sa katunayan po, kanya may lindol, kanya may gera, kaya lahat ng mga disasters na nangyayari dahil sa kasalanan ng tao po. Kaya dapat magsisi ang lahat ng tao po. Lahat dapat po magsisi. At ang pagsisisi po ay tapat po ng kamatayan ng ating Lord. At pagkatapos tayo pababautismo sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa pangalan ni Jesus po ay, hindi ibig sabihin tayo po ay wiwisikan sa ulo, kundi ililibing po tayo. Kasabay ng paglilibing sa ating Lord, sa Romans chapter 6, na ililibing ka sa tubig, siya naman nilibing, kasabay na paglilibing ng ating Lord. Paglilibing ng ating kasalanan po. Ikatlong araw na buhay siya, tayo na matatanggap ng Holy Spirit, mamuhay tayo ng panibagong buhay sa mundong ito. Dahil hindi tayo mabuhay ng panibagong buhay, ng buhay na maayos pag wala ang Holy Spirit po sa atin. Kaya yan po'y ino-offer ng Lord sa atin po. Ini-invite tayo ng Lord. Dahil ayaw ng Lord na mapahamak ang isa man sa atin. Ang gusto na lahat tayo maligtas, ang gusto na lahat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And speaking of eternal life, yan na lang po ang pag-asa natin. Ang eternal life na lamang po. At nandiyan lahat yan sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating pinaka-spiritual arka. Kaya sa hapong ito, wala kang gagawin kundi tumanggap sa ating Lord, paniwalaan siya, at sundin ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Kaya source ito, lahat ng bisita natin, pwede ba taas natin kamay natin, kanang kamay natin, itaas po natin sa mga bisita natin. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Sige po, kayo mahiya. Taas natin kanang kamay po natin at sumunod tayo sa maikling panalangin ito. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong banal na salita. sa iyong banal na salita. Yung mga salita mo Yung mga salita mo na nagbukas na aking puso't nagbukas isipan. sa aking puso't isipan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. patawarin mo po ako. Isa ako makasalanan Isa ako makasalanan na nagsisisi sa oras na ito. na nagsisisi sa oras na ito. Patawarin mo ko at linisin mo ako Patawarin mo at linisin na iyong mo ako. banal na dugo, Panginoon, Na iyong banal na dugo, na ibinuhos mo Panginoon. sa kalbaryo ng krus. Ibinuhos mo sa kalbaran ng krus. Linisin mo ko, Panginoon, na katulad mo malinis, Ama. Linisin mo ang katulad At ng tulutan linisin mo rin. Tulutan mo rin. Mapatawad mo ko sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Patawad mo po sa akin. At hindi lang lahat ako ng humingi ng tawad, Panginoon. Tinatalikuran ko po ang lahat ng aking kasalanan.
At ako po'y nananampalataya na ika'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Ay ikaw ay nilibing. Ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. At sa oras ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita Tinatanggap kita. bilang sariling tagapagligtas. Tagapagligtas. Marami pong salamat, Panginoon, Maraming po salamat sa iyong banal na salita. sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, Salamat at po. binuksan mo aking puso't isipan. Ang aking puso't isipan. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sa oras pong ito, sa lahat ng bisita natin po, sumunod lang po kayo, nandiyan tayo, merong, nakita niyo yung banner ng orange, sumunod lang po kayo sa banner ng orange na yan, at kayo po ay, meron pong kaprasong message na bibigay po sa inyo na importante po sa lahat. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Salamat po sa ating beloved Bishop na ginamit na naman po mightily sa ating lahat. Alright, darako po tayo sa ating pong offertory. Sa Isaiah 56 verses 6 to 7. And foreigners who bind themselves to the Lord to minister to Him, to love the name of the Lord, and to be His servants, all who keep the Sabbath without desecrating it, and who hold fast to my covenant. This I will bring to my holy mountain, and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations. Purihin po ang ating Diyos. Alam po ninyo sa pagbibigay po ay meron din ng criteria po. Ang sabi ng Panginoon, itong mga tao na to, ng foreigners po, tayong lahat ng mga Gentile ay foreigners, kasi ang tunay na anak ng Diyos, mga Israelita. Yung nagmi-minister sa Kanya, na may pag-ibig po sa Kanya at gustong maglingkod sa ating Panginoon. At palagi siyang nandirito sa gawain ng Diyos, ay bibigyan niya ng kagalakan sa buhay. At ang kanilang mga offering ay aking tatanggapin. Kaya napakabuti po na ating Panginoon. Ngayon po ay oras upang tayo po ay magbigay ng ating po mga sacrifices, burnt offerings sa ating Diyos na buhay. Magbigay po tayo ng masaya. Ngumiti ka sa katabi mo habang ikaw ay nagbibigay. Alright, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating po mga gawain. Calling all businessmen and professionals, we're inviting you to join the Achievers Business for Christ 31st anniversary entitled War is Over on November 29, Wednesday, 6:30 p.m. at Camelot Hotel. Registration fee is 1,200 pesos per head. You may send a message to ABC's Facebook page to register. Alright, tumayo po tayong lahat at tayo po ay magbigay sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo. Muli ka nagpaalala sa amin sa iyong malapit ng pagbabalik. Alam po namin na gusto mo kami na huwag kami maging kampante, na kung saan naririnig namin, nababasa namin ang mga palatandaan na to na kayo po ay malapit ng babalik. Kinakailangan po, kami po ay magmadali na rin na maihanda po ang arka. Katulad ng paghahanda ni Noah, pinaghandaan niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ang mga taong maniniwala. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, napakalaki po at walang limitasyon ang arkang binigay mo ngayon para sa kaligtasan. Kaya yung dalawang kamay ay naghihintay para sa aming lahat at tulungan mo po kami na sa aming pong paglilingkod sa inyo ay magwa po namin ang lahat ng mga bagay na paghahanda. Maraming salamat po, Ama. Dalangin po namin na iyon at pong iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandito. Patuloy mo pong pagpalain mula ulo hanggang talampakan. Ingatan mo po mga kaisipan, huwag mong paubaya sa pandarayan ng kaaway. Ingatan mo mga pisikal na pangatawan, huwag mong paubaya, Panginoon, sa mga deadly diseases. Ingatan mo rin ang kabuhayan. Ibuhos mo masaganang pagpapala, Panginoon. Huwag mong pahintulot sa bankruptcy. Huwag mong pahintulot na mawalan ng trabaho mga anak mo. Gawin mong skilled, Panginoon, mga anak mo sa mga kanilang mga pinagtatrabahuhan. Ganon din po, Ama, tinataas po din namin sa iyo ang gawain po ng church na to.
Tulungan mo po, Lord, ng maraming taong manood, makinig, makinabang, sumampalataya at pagsisihan ng mga kasalanan. Dalangin namin ang lahat, Panginoon, na binibigay mo sa amin ng mga kapatiran ay manatili po after the baptism, Lord. Magpatuloy at gawing seryoso ang tungkol sa kaligtasan. Inataas po namin, Lord, ang mga leaders ng bansa. Tulungan mo po sila na magkaroon ng mga ayos na pagpupulong at katalinuhan kung paano po mapipreserve ang peace and order sa aming bayan. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce these church updates. Calling all Main Church Servants Force Teaching and Extension Church pastors. Catch the continuation of the Teachers Training Seminar entitled The Teacher, tomorrow, November 20, 7:30 p.m. via Zoom. To all Servants Force, the chapter reading for the Servants Force devotion on Tuesday, November 21 is Psalm chapters 125 to 128. Inviting all Yupper and Newgen. Join the last Pray Talk Eat for this year, happening on November 25, Saturday, 7 a.m. via Zoom. Visit Yupper and Newgen social media pages for details on how to be a part of this activity. To all students who are done with 1FC Book 1, join our last online workshop to become a certified Book 1 1FCer on November 25, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Sign up now via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Calling all businessmen and professionals. Anticipation is building for Achievers Business for Christ 31st anniversary entitled War is Over. On November 29, Wednesday, 6:30 p.m. at Camelot Hotel. Registration fee is 1,200 pesos per head. You may send a message to ABC's Facebook page to join. Please save these dates for our December events. See you at our Servants Force Thanksgiving Night on December 20, Wednesday, 7 p.m. at UP Bahay ng Alumni. Celebrate Christmas with us at Pasko sa Atin on December 24, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Please bring groceries worth 300 pesos. Let's also share the love because we are having a Pasko sa Atin toy drive for the kids in church. You may donate toys at the information area every Sunday. Let's gather as one at our Salusalubong 2024 on December 31, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gifts and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, Cat Prod, and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For Cat Prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. The service ops is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for songs on your Facebook and Instagram stories and reels and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase.
We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flash on the screen to order.